Praise the Lord and happy Lord's Day sa bawat isa. And mga kapatid, right now, without any further delay, we're going to continue our series on the attributes of God, ang mga katangian ng Diyos. Maybe from the last lesson that we have, we tackled about sinong naka-remember sa previous natin na topic? The doctrine of... Nakalimutan niyo na? The doctrine of invisibility, yung ang Diyos na hindi nakikita. So, more on dito tayo sa essence or yung kalikasan o diwa ng Diyos ang ating pinag-aaralan ngayon. At ngayon, ang susunod na topic na ating i-discuss or aking ituturo po sa inyo mga kapatid, this is what we call divine simplicity. Okay? Itong doctrine of divine simplicity is the only simplicity that is not simple to understand, And in fact, sabi ng kung mag-survey siguro ang mga teologo ngayon, mga Reformed theologian, siguro 100% ako sure na ito yung number one na pinakamahirap na intindihin sa lahat ng attributes ng Panginoon. Pero kahit mahirap ito, ang tatanggapin lang ba natin na katuruan ng Biblia, yun lang yung mga madaling intindihin? Hindi, Pati din yung mga mahihirap intindihin. Bakit? Sapagkat yun ay inireveal ng Panginoon at sabi niya sa Deuteronomy na those things that He revealed is for us. Para yun sa atin and for the future generation. So before that, itong doctrine of divine simplicity is what the 1689 Baptist churches believe, So, siguro familiar tayo sa confession, 1689 London Baptist Confession of Faith. Kung tatanungin tayo, ano ba yung belief ninyo? Diba? Pwede natin siyang i-refer. Tingnan mo yung 1689 London Baptist Confession of Faith. Nandyan yung nakasulat ng aming mga belief, right? At ang gumawa, nag-frame ng London Baptist Confession of Faith, mga grupo ito ng mga churches na nag-present ng kanilang paniniwala, and one of which is the doctrine of divine simplicity. So sabi dito sa inyong notes, 1689 London Baptist Confession of Faith, chapter 2, ang Diyos daw, sabi dito, a most pure spirit, invisible, yan yung last time, di ba? Pero sinabi din dito that God is without body and without parts, or passions. Yun yung next natin, without passion ang Panginoon. So first, ano ba, what do we mean when we say that God without parts, When we say divine simplicity, we're saying na ang Diyos is without parts, without body and without parts. So ano bang ibig sabihin nun? Ano bang ibig sabihin natin ng parts, Brother Jess, para mas lalo naming maintindihan? Ang sagot po dito, itong parts o ang bahagi, ang mga bahagi or parts ay tumutukoy sa kahit anong bagay na mas hamak o mas mababa pa kaysa pagkalahatang diwa. Let's say for example, this is human being, okay? Okay? A human being is a composite being. It composed with hands, feet, heart, head, di ba? So, ang mga parts, ito yung mga hands, feet, which we already know. Very obvious, Itong mga bagay na mas hamak o mas mababa kasi the hand is inferior to whole humanity, right? So, yan yung mga parte. Ito ng mga parte na nakikita o mga bahagi na nakikita natin dito sa world that we inhabited, hindi ito applicable sa Diyos, So, itong ating, di ba, ang hand natin, parte ng katawan, right? Parte ng ating pagkatao. Even yung mga goodness natin, di ba? Yung talino natin, parte yun ng ating pagkatao. We are composed of parts. Pag sinabi natin ang Diyos ay not composed with parts, we are saying that He is not composite, but He is simple.
payak siya. And everything that is in God is God Himself. Kumbaga yung mercy ng Diyos, no, yung mercy, goodness, love niya, hindi yung parang palamuti, no, na nakakabit sa kanya or parang relo or something na naka-attach sa kanyang being, but it is who He is. God's love is God Himself. So ganun siya, kaiba. Siguro shocking ito sa atin, no, kasi this is not what we encountered sa ating mga narinig siguro, but we have to go deeper, mga kapatid, no. So ang Diyos ay hindi siya produkto. Ang tao kasi, produkto siya ng pinagsama-samang bahagi o komposisyon, no? Ang kanyang diwa ay hindi nag-undergo ng development na lumikha ng mga parte o bahagi para makumpleto ang kanyang diwa. So, ang Diyos, no? Hindi, yung fetus na nag-develop, di ba? Nagko-compose siya, no? Nagde-develop yung paa, later yung head, yung brain, di ba? Ganun yung bata until makumpleto yung whole picture ng tao, right? Na meron na siyang brain, meron siyang ano. Ang Diyos hindi siya nag-undergo ng ganong development. Okay? Kasi kung ang Diyos nag-undergo from point A to point B, let's say, di ba? Ganyan, no? Potentiality, potency, dito actual, di ba? Kagaya ng fetus nagiging adult person, di ba ganun, di ba? Ang Diyos hindi siya nag-undergo from a state of potentiality to actuality. Bakit? Kung ang Diyos ay nag-undergo siya ng potentiality from here, moving here, then the Lord is not perfect. Right? Kasi nag-undergo siya ng different state. Hindi pala siya perfect, hindi pala niya na-reach it. Undergo pala siya ng development para ma-reach niya itong isang bagay. Pero ang Diyos hindi. No? Hindi siya ganon. So, ang Diyos ay hindi produkto ng pinagsama-samang bahagi o komposisyon. Ang kanyang diwa, ang kanyang essence, ay hindi nag-undergo ng development. So, for example, kung ito ang essence ni Lord, let's say, ito yung essence niya, yung diwa niya, yung pagkasya. Hindi siya nag-create ng mga parte. Nag-create naman ng additional parte. Hindi siya nag-create. Kasi kung nag-create siya ng mga parte sa kanya, meaning to say, there is something in God na hindi equivalent sa kanyang pagkasya. Right? Kasi tayo, kung mawalan tayo ng kamay, do we still remain human? Yes, we still remain human, right? Kasi itong kamay natin does not define who we are. Okay? Mawalan tayo ng buhok. Ako, unti-unti nang nawawala dito mga kapatid, no? Pero it's okay. Why? Because it does not limit or define my personality. I am still human regardless mawalan ako ng buhok o hindi. Tataba ako or papayat ako, no? So ang Diyos wala siyang ganong mga parte na nagde-develop or mga certain body parts. So clarification number 1, hindi itinatanggi itong doktrinang simplicity, mga kapatid. Hindi itinatanggi, pero may objection pa pala. Merong nag-object dito, no? Ang tatlong persona ba ay patunay na ang Diyos ay binubuo ng mga parte? Diba? So, in the Trinity, we have the Father, the Son, and the Holy Spirit, right? Paano sa Trinity, Brother Jess? May Father, Son, and Holy Spirit. Hindi ba yan komposisyon? Diba? Pwede din nilang sabihin na it contradicts your position, Brother Jess. Pero ang sagot nandito, mga kapatid. Ang sagot ay hindi. Bakit? Sapagkat ang diwa, ang essence nitong tatlong persona na ito ay iisa at hindi magkakaiba. Hindi ito parang ganito, mga kapatid, no? God the Father, God the Holy Spirit, God the Son. So nakabuo sila ng something like one object. Hindi ganon, no? Hindi sila tatlong diwa o tatlong being. They have one being.
which they share their characteristics. Simple, immutable, omnipotent, omnipresent, no? Iisa ang kanilang diwa. So, hindi siya komposisyon, no? Mga kapatid, ang Trinity. So, clarification number 1, no? So, itong doctrine of simplicity, mga kapatid, itong doctrine of simplicity, hindi natin tinatanggi na merong distinction. Okay? Merong distinction or pagkakaiba, mga kapatid, no? Ang dinideny natin dito, itong tinatawag na composition. Okay? So may distinction, iba ang Ama sa Anak, sa Espiritu, pero hindi sila compose. Hindi sila parang pinagsama-sama na bahagi, no? Kasi sila ay iisang Diyos. Okay? Brother Jess, ang hirap intindihin yan. Of course, no? Ang lagi kong sagot diyan, because there is none like God. Ang Diyos, as He reveals Himself, is completely different sa ating nakasanayan, no? Sa ating, in what we understand as logical, mga kapatid, no? Iba ang katangian or kanyang kalikasan ng Diyos. So, ano bang ibig sabihin ng distinction, Brother Jess? Doon nasa notes natin, no? What is the difference between distinction and composition? Ang distinction, kinikilala natin na may pagkakaiba. Di ba? Merong ibang Father, Son, and Holy Spirit. Pero hindi nangangahulugan na hiwalay. Right? Yun yung distinction. Okay? For example, yung may piso coin ka, di ba? It has different facet. The 1 peso coin has a different shape, different drawing sa bawat facet niya, di ba? Pero hindi mo siya pwede separate. No? But that's just a poor example. No? Pero parang ganon. No? Ang Diyos, iisa yung kanyang being. Pero may iba't iba siyang persona. Yun yung distinction. Hindi mo siya pwedeng mapaghiwalay. Ang komposisyon, mga kapatid, ito ang pagkakabuo ng mga bahagi na pinagsama-sama upang makabuo ng kabuuang diwa. For example, yung car natin dyan, no? Alam natin na para mabuo yung car na yan, kailangan mayroon siyang engine, mayroon siyang wheels, mayroon siyang tire, no? Or fuel system at mayroon siyang body. So masasabi natin that is composite. At pwede siyang i-break apart, right? Pwede siyang i-dismantle ang ating capable siya to be dismantled. Pero ang Diyos hindi siya capable to break apart. Hindi pwedeng mag-decide ang Son of God na mula ngayon gusto ko nang maging separate sa Ama. Hindi niya pwede hatiin yung kanyang sarili kasi iisa sila ng essence, mga kapatid. Iisa sila ng being. Kaya hindi pwede mag-away-away yung Trinity, no? Kasi iisa din sila ng will, mga kapatid, no? Pero we will go deeper to that, no? Kasi dadaan talaga tayo sa parte na yan, no? Ang punto dito, mga kapatid, is that in God, we can make distinctions but not separation nor composition. We can only distinguish but we are not separating. No? We should not interpret it as composition. The Trinity is not a composition of 3 essences. The Trinity is absolutely one undivided essence. No? Iisa ang kanilang diwa at hindi siya pwedeng ma-divide, no? Ang pagkakaiba o distinction na nasa Trinidad ay nasa antas ng personal na ugnayan. Father, Son, and Spirit. Holy Spirit. Ang buong essence ay sa Anak. Ang buong essence ay sa Ama. Ang buong essence ay sa Holy Spirit. Yet there is only one God. Okay? I hope that makes clear. Pero Brother Jess, hindi.
Hindi ba to parang, baka, ano lang to, Brother Jess, baka novelty ito, no? Parang theological novum, baka imbento-imbento lang to ng mga bagong theologian ngayon, itong katuruan na ito. Meron bang naniniwala dito sa apostolic time, nung pagkamatay ng mga apostol, yung mga follower ba nila ay naniniwala din sa simplicity of God? Ang sagot po mga kapatid, yes. Itong doktrinang ito ay hindi lang to na-invento, hindi to inimbento ngayon, no? This has been the belief of the followers of Jesus Christ after the death of the apostles. And there's the proof, no? So, sabi ni Stephen J. Dobie sa kanyang Divine Simplicity, page 7, in the midst of a number of doctrinal controversies, the Catholic Church Fathers are remarkably unified in denying the composition in God. So, take note, no? Makabasa tayo ng Catholic Church, no? Iintindihin natin na Roman Catholic, no? So, ang mga early Christians, mga kapatid, ang understanding nila sa church before is Catholic. That's their description. Bakit? Kasi naniniwala sila na ang church hindi lang magiging malilimit sa isang lugar na Jerusalem, Antioch, hindi lang dyan. Naniniwala sila na magiging universal. No? Kasi ang commission, Great Commission is preach the gospel into all the nations. No? So kaya Catholic ang kanilang description. No? Iba na yung nagiging Roman Catholic, iba na yun, no? Nung ano na yung mga papacy. So, ang mga early Christians, ganito yung paniniwala nila. Ang unang, isa sa pinakasikat na defender sa Christianity, itong nagngangalang Irenaeus, no? During my college days, ang mga work niya yung lagi kong binabasa, no? Yung libro niya na The Against Heresies, no? So, isa to sa defender sa Christian faith sa kasaysayan, no? In Latin, Adversus Heresies. Ganyan yung libro niya. So, sa time niya, mga kapatid, uso itong tinatawag na religion ng mga Gnostics. Ito yung Gnosticism. Itong Gnosticism, mga kapatid, ay hango ito sa paniniwala nila ni Plato at Aristotle. Sa time nila, ang paniniwala dito na ang Diyos daw, meron siyang series of emanations. So, merong dumadaloy sa Diyos, no, ang mga gods sa Kanya. Emanations, aeons ang tawag niya. So, doon sa realm or larangan, doon sa kaharian ng Diyos ng mga Gnostics, mga kapatid, meron dong tinatawag na hierarchical order of gods. No? So, ito yung paniniwala nila. So, in other words, maraming mga gods. So, anong sabi ni Irenaeus sa kanyang sulat? No? Nilinaw niya na hindi ganyan ang Diyos ng Biblia. Sinabi niya dito sa Against Heresies, God is a simple, uncompounded being. Do you see that? Di ba? Yun yung tinuturo natin. Sinabi niya ang Diyos ay simple, uncompounded, simple, uncompounded being without diverse members altogether alike, unequal to himself, since he is wholly understanding, he is Holy Spirit. Ang buong pagkasya ay holy, di ba? Hindi parts, no? Hindi siya partially spirit, hindi siya partially understanding, holy thought, holy intelligence, holy reason, holy hearing, holy seeing. Pansin nyo yun? Yung buong pagkasya is hindi siya parang binubuo ng mga parte na para sa atin, ang partial na aspeto ng aking pagkatao, may seeing, di ba? May smelling, may intelligence. Ang Diyos hindi ganun. Everything about Him is seeing, knowing, loving, goodness, no? Hey, alright. So, walang aspeto ang Diyos na parte sa kanyang pagkasya. So, na-refute dito ang Gnosticism dahil kay Saint Irenaeus, mga kapatid, no? Number 2. Ang pangalawa, take note si Saint Irenaeus,
120 AD pinanganak. So si John namatay siya around 95 AD. Inano siya sa mantika, no? Parang pinrito si John the Beloved sa mantika mga around 95 AD sa time ni Domitian, the emperor. So pinanganak ito mga 35 years. Pinanganak na itong si Irenaeus, no? Yet naniniwala siya sa simplicity. Now, later on, lumabas din ang pinaka-paborito ng mga reform na church fathers, no? And even my favorite, no, all time, itong si Athanasius, no? Okay. Itong si Saint Athanasius, di ba? Pansin nyo may Athanasian Creed, no? For many years, no, isa siya sa mga defender ng Christian faith, no? Halos dumating ang point na halos siya na lang ang dumidepensa sa Christian faith sa kasaysayan, no? Kaya may bansag sa kanya, Athanasius contra mundum, no? Athanasius against the world, mga kapatid, no? Isa siya sa pinaka-influential, kaya may nagkaroon ng mayroong tinatawag na Nicene Creed, mga kapatid. Ang mga theology niya, yun yung pinagkukunan ng Nicaea, yung Nicene Creed natin. I believe in God the Father Almighty, yung pansin niyo yan. So, dito nanggaling sa kanya. During this time, ang kalaban niya, before pa dumating yung mga Arians, yung mga naniniwala na si Kristo ay hindi Diyos, no? Ang una niyang sinulatan as a response, itong mga Gentiles, no? Itong mga polytheist na society, naniniwala sila na maraming mga Diyos, no? And this is what his response. Sabi niya, "For God is a whole and not parts." Do you see that? Ang Diyos is an absolute whole, but it's not parts. He is the maker of all systems. Pagkatapos niya, sumunod na naman itong si Basil of Caesarea, mga kapatid, no? Around 300 plus AD itong si Basil. Tatlo ito na pinakamalupit na mga theologo sa East, mga kapatid. Tinatawag silang the Cappadocian Fathers, no? Basil, Gregory of Nyssa, and Gregory of Nazianzus. Pero anong sabi ni Basil of Caesarea? Just as the Father is entirely free from composition. So do you see that? Na he says nga, kagaya ng Ama na free sa lahat ng composition, hindi siya compose, no? Sinabi rin ni Basil dito, so too is the Son altogether simple and without composition. So brothers and sisters, itong simplicity, hindi ito parang invento lang ng mga reformers, no? Belief ito ng mga tunay na Kristiyano sa buong kasaysayan. Gregory of Nyssa, ang kapatid ni Basil, no? Ito yung hinomeschool niya, mga kapatid. Imagine mo, hindi nag-aral lang university, hinomeschool lang ito, no? Ng kanyang kapatid, pero naging great theologian sa kasaysayan ng Christianity. Sabi niya, the nature is one, okay? For Gregory, ang nature daw, ang kalikasan ng Diyos is one. It is united to itself, undivided. You see that? There's no division. Undivided unit. And guess what? Ano pang sinabi niya? Ang Diyos daw, not increase through addition. Hindi mo pwedeng dagdagan ang Diyos. Hindi ka pwedeng mag-plus sa Kanya. Not decrease through subtraction. Hindi ka din pwedeng mag-minus sa Diyos, no? So kaya ang Diyos, hindi siya pwedeng magdagdag ng parte sa Kanyang sarili. Kasi kung magdagdag siya ng mga bahagi sa kanyang sarili, ibig sabihin nun, hindi siya infinite. Right? Hindi siya perfect, hindi din siya infinite. Because if a thing is infinite, you cannot add something to it. Kasi it would appear that there is a greater infinite over other infinites. No? That's a mathematical absurdity, mga kapatid. So, last is Augustine of Hippo, Saint Augustine, no? Sabi niya, it is for this reason, sa City of God to, ang kinukontra niya dito, mga kapatid, is yung Neoplatonism, no? Na paniniwala ni Plotinus sa time na ito. Naniniwala din naman ang mga Neoplatonism sa simplicity, pero para sa kanila impersonal. Okay?
So si Augustine sa kanyang City of God nilinaw, the nature of the Trinity is called simple. Right? You see that? That's the writings of the early church fathers. So the point here, bakit ko siya binrought up, no? The doctrine of divine simplicity was the general belief. Itong divine simplicity, general belief ito ng mga early Christians. And they appeal to this doctrine. In fact, ginagamit nila itong doktrina na ito para pabulaanan ang mga maling katuruan ng mga erehe o mga heretics. So dapat tayo din ngayon, no? Naniniwala din tayo. And thank God, ang ating confession, no? Idiniklara talaga na ang Diyos ay simple or without parts. Okay? I have luxury of time. So, yes, question number 4, mga kapatid, no? So, linawin natin, Brother Jess, ngayon. So, ano-ano yung mga komposisyon, okay? Ano-ano yung mga komposisyon na nawala sa Diyos. Okay? Yan yung topic natin ngayon, no? The 6 compositions that are not in God. Nawala sa Diyos, no? Una, sinabi ko kanina, no? Bodily parts. Ang Diyos walang bodily parts, no? So saan ba mababasa sa Biblia yung Brother Jess? Baka ano lang yan, no? Parang theologizing. Malinaw na sinabi sa John 4:24, no, that God is a spirit. But here in Luke 24:39, anong sinabi? For a spirit does not have flesh and bones. So kung ang Diyos pure spirit siya, He cannot have body parts, no? Simple siya na Diyos. God's simplicity is the necessary conclusion of Him being invisible and being the most pure spirit. So take note, if God is invisible and He is most pure spirit, ang mga angel is spirit, right? Tayo din may spirit. Pag namatay tayo, papunta tayo sa intermediate state, no? Kasama si Kristo, pero spirito tayo. But only God is the most pure spirit. Na-discuss natin yun last time, no? Kaya, because He's invisible, He is a most pure spirit, therefore, He cannot have body parts, itong Diyos, no? Kaya, sinabi dito, no? So, ano yung consequence, Brother Jess? Okay. Anong problema kung meron siyang parte? Kung may body parts, no? Ang Diyos. So, ito yung consequence. Ito yung kahihinatnan, no? Kung meron siyang body parts ang Diyos o meron siyang mga parte o bahagi. It means na may mga bahagi ang Diyos na iba sa kanyang diwa at siya'y umaasa dito. Kung may parte siya, for example, this is God, meron siyang mga parte, merong parte ang Diyos. It means, no, kagaya natin, may mga parte tayo, di ba? May kamay tayo. At tayo'y umaasa sa ating mga parte. Sa paa, di ba? Nalilimit yung activity natin kung nawawala yung mga parte ng ating katawan. So kung yan ang case, no? Therefore, si God is not, hindi siya independent, right? Ang Diyos pala ay sumasandal sa mga parte niya o bahagi ng pagkasya na hindi siya mismo. Problema tayo dito kasi ang Diyos na hindi independent, hindi tayo makadepend sa ganyang Diyos. Okay? The mere fact na ang Diyos wala siyang mga parte na hindi siya nagde-depend sa mga anything that is not Himself, it implies na ang Diyos na sinasamba natin ay pwede nating sandalan kasi siya'y walang sinasandalang iba. Amen? Ganon ka-amazing itong God na sinasamba natin, mga kapatid, no? So kung ang Diyos may parte, may mga bahagi ang Diyos, no? Ganito yun ang mangyayari ulit, no? Kung may parte siya, kung may mga bahagi ang Diyos, ganito yung mangyayari, no? May mga bahagi ang Diyos na kanyang nilikha
para mabuo o makompleto ang kanyang diwa o essence. So kagaya natin na kung wala pang tayong paa, wala tayong kamay, kompleto tayo. Di ba parang we feel incomplete, no? Kasi we cannot function as we ought, right? So kung ang Diyos kailangan pa niyang gumawa ng mga parte, it implies na hindi siya perfect. Kasi nagde-develop pa siya. Kailangan pa niya ma-reach ang certain point na magkaroon siya ng mga parte sa kanyang katawan o sa kanyang being, no? So ang Diyos, kung maniniwala tayo na may bahagi o parte ang Diyos, ibang Diyos na ang ating sinasamba. Hindi na yun yung Diyos sa Biblia. Pero praise God ng Diyos natin, mga kapatid, walang sinasandalan. No? At siya ay, He allows Himself na atin siyang sandalan. No? Yan yung maganda. Kaya anong sabi ng Romans 11:35-36? Or who has given a gift to him? Sinong nagbigay sa kanya ng gift that he might be repaid? Sino nagbigay sa kanya na kailangan niyang bayaran? Sabi ni Paul dito, no, for from him and through him and to him are all things. Nanggagaling sa kanya lahat ng bagay, at ang lahat ng bagay ay sa pamamagitan ng Diyos, no? And to Him are all things. At ang lahat ng bagay ay sa Kanya, no? At papunta sa Kanya. So, independent ang God natin, mga kapatid. So, to say that He is without parts, we are saying na ang Diyos ay independent, no? Hindi siya nagdepend sa iba. Marami nga ako narinig dati na kaya nag-create ang Diyos ng mundo at tao kasi malungkot siya eh. No? Napansin niyo yun? Narinig niyo yun? Kailangan niya ng kailangan niya ng creatures para ma-happy siya. No, hindi po ganoon ang Diyos, mga kapatid, no? Ang Diyos is perfectly happy. Perfectly glorious, no? Even ang pag-praise God natin, hindi nga 'to nakadagdag ng glory sa kanya eh. Hindi nag-elevate ang ating mga thanksgiving and praise God sa Panginoon. Hindi yun na parang nag-level up yung kanyang glory. Hindi ganun, mga kapatid, no? Wala tayong dinagdag na kahit singkong kusing, no? Sa kaluwalhatian ng Diyos, mga kapatid. But He delights na ipipraise pa din natin siya, no? Kasi we acknowledge who He is. But ang happiness ng Lord, hindi nadagdagan o nababawasan. Perfect siya, mga kapatid, at independent. Number 2, itong tinatawag na substance and accident, no? So, first, una, body parts. Number 2, substance and accidents, no? Medyo philosophical ito, Brother Jess, ha? Okay. Alright, so, ano ba itong substance at ano din itong accidents, no? Siguro first time nyo lang, na-encounter nyo na ang accident, siguro na narinig ninyo yung may na-aksidente, no? Or may na-disgrasya, no? Trahedya na nangyari, aksidente yung Brother Jess. So, iba po ang ibig sabihin nito, no? Ang substance is what makes a thing what it is, no? So, for example, ang tao kailangan meron siyang puso, meron siyang espiritu, no? Meron siyang, para matawag natin siya na tao, no? So, kagaya ng gold, 'di ba? Ang gold meron certain atomic number, 'di ba? Meron certain malleability para masabi natin na gold. Otherwise, kung walang ganung karakteristik ang gold, pag nagsanla ka ng parang naman kulay gold, no? Uy, it glitters like gold. Tatanggapin ba ng pawn shop? Hindi, no? Kasi i-check nila yan. Meron silang checker to evaluate na ang karakteristik ba ng gold nandito, no? So once the characteristic of the gold is there, that's the time na masabi natin na gold, no? Yan yung tinatawag natin na substance. Kagaya ng sun, dapat may init at may liwanag siya para matawag natin siya na sun. So that's substance. Itong accidents, mga kapatid, ito yung mga properties o mga bagay na pwede wala. Let's say, for example, ang tao ba, dapat ba kailangan maputi para matawag natin siyang tao? So, paano na lang kami mga maiitim, no?
So meaning to say, itong color natin, hindi ito yung substance. Accident ito. Pwede ito wala, mga kapatid, no? Let's say, for example, dapat ba may buhok ang ulo para matawag tao? Hindi necessary, di ba? So itong buhok natin, yung tinatawag natin na accident, no? Hindi siya substance, no? Pero ang tao dapat ba may puso para matawag natin na tao? Yes, the answer is yes. Dapat meron siyang soul, meron siyang spirit, no? So, accident and substance. Ang Diyos, mga kapatid, pansin nyo ang description niya sa John 1:5, 1 John 1:5, God is light, no? Ang Diyos daw ay liwanag. So, we know na ang light itself is not composed of elements, right? Hindi siya composed of elements. Wala din siyang accidental na property. So, ganun din ang Diyos, mga kapatid. Kagaya ng wala siyang parts, no? Kagaya ng Diyos na walang parts. So, ganun din yung Diyos, mga kapatid. Wala siyang mga parte na hindi substance. Hindi yung pagkasya. Alright? I hope malinaw yan. Number 3, mamadaliin ko lang. Dito tayo sa pinakamahalagan. Ano? So, I think malinaw na tong substance and accidents, mga kapatid. Number 3, matter and form. Matter and form. Okay? So, ang matter, itong matter, mga kapatid, it is something that can potentially become anything. Bigyan tayo ng example ang clay, right? Let's say ang clay, no? Ang piece of clay, pwede siyang maging flower vase, di ba? Pwede siya maging tiles, right? Itong clay. Pwede din siyang maging sculptures, animal sculptures, di ba? The clay alone has potential to become any kinds of essence, no? Pwede siyang maging iba't ibang diwa, right? Pero, okay, ang form is what unifies some matter into a single object. So, itong flower base, no? Ang form niya is flower base, no? Kaya itong clay, naging flower base. Hinuhulma natin siya sa pattern ng flower base. Kaya naging flower base itong clay, right? So, from clay, merong matter, meron ding certain form, no? We can say na ang clay is good, depende sa form, right? Kung paano siya hinulma. Diyan natin masasabi na the clay is good, no? Pero ang Diyos, mga kapatid, He is not composed of matter and form. Since it would make His essence moldable. Parang pwede mo nang ma-mold ngayon yung essence ng Diyos, no? At para na siyang changeable according to any form or shape. Ang Diyos po, hindi po siya nagbabago, mga kapatid, no? Hindi siya pwedeng ma-mold sa kahit ano. Kaya ang sabi ng James 1:17, every good gift and every perfect gift is from above, coming down from the Father of lights, ano daw? With whom there is no variation or shadow due to change. So ang Diyos daw ay hindi talaga siya nagbabago. Kaya hindi siya pwedeng i-understand natin na para siyang clay na pwede siyang magbago in different forms. God is absolute form, mga kapatid, no? So ngayon, anong sabi ng text? Ano dito ang sinasabi dito, mga kapatid, no? Ano ang consequence kung i-deny natin, kung sasabihin natin na si ang Diyos ay may composition ng matter and form? Ang mangyayari dyan, if God has matter and form, then God is also undergoing development. Nagde-develop siya pa din, no? Pero anong sabi dito? Ito yung pinaka-practical, mga kapatid, no? Considering na ang Diyos ay hindi siya parang clay na pwede siya mahulma sa kahit anong form, ganito yung application nito, no? 17 verse 29 ng Acts, we ought not to think that the divine being
is like gold or silver or stone, an image formed by an imagination of man, right? Hindi siya parang art na hihuhulma-hulma mo siya according to the imagination of man. But we see, no, na marami mga religion, mga kapatid, we cannot name the religion, na yung Diyos mismo, hinuhulma nila sa mga clay. According to their artistry, according to their artistry and imagination na ganito ang Diyos, ganito yung hitsura ng Diyos. Pero mga kapatid, that is a blasphemy. Parang hinuhulma mo na ang Diyos sa sarili mong kaisipan, which is very wrong because that's not what the Bible says about Himself. So, hindi siya composed ng matter and form. And whatever form God has, that is beyond our comprehension, mga kapatid, no? So, next is supposite and nature, no? Supposite and nature, parang ganito yun, mga kapatid. Ganito yun. Ang supposite, ito yung individual identity mo. For example, Deacon Benji. Okay? That is your suppositum. Itong nature, ito yung kalikasan mo, human being. Okay? Now, in humans, ang pagiging Deacon Benji at ang pagiging human, separate yan. We know that, no? Ang likas na katauhan o human nature ay isinasaad hinggil sa personal identity but not vice versa. For example, ganito. You can say that Deacon Benji is a human being, right? But can you say human being is Deacon Benji? You cannot say that, right? Because to be human being does not necessarily mean that it must be Deacon Benji. Kasi si Sister Juana is a human being, Brother Jestrel is a human being. Pwede nating sabihin, Deacon Benji is a human being, but not human being is Deacon Benji. Kasi hindi reducible ang human being kay Deacon Benji. Separate ang supposed or itong personal identity sa ating kalikasan. Pero guess what, mga kapatid? Sa Diyos, pwedeng ganito. The Father, Son, and Spirit is God. Right? Pero pwede mo ding sabihin, God is the Father, Son, and Spirit. Napansin nyo na sa Diyos, interchangeable yan, pero sa atin hindi. And the reason of that is because hindi siya composed ng supposite at saka nature. Yung kanyang pagka-Diyos, hindi yan hiwalay sa kanya. Kaya, it is even wrong to say, does God have love? Love is not something that He possesses, no? Love is something that He is, no? That's who He is. Ginagamit lang natin yan, no? Analogical. Kaya sabi niya na God is love, no? God has love, has so much love. It's actually God is love Himself, no? Siya yan. Hindi mo siya pwedeng hindi siya maging pwedeng bagay na pinoposes ng Diyos, no? So, ang point, ang mga katangian naglalarawan sa Diyos ay hindi hiwalay sa Kanya, kundi ito mismo ang sarili ng Diyos. So, ang comfort here, if ang love and truth, di ba? Si Lord, love and truth, right? God is the truth. God is love, right? Nababasa natin yan. If it describes, if yung truth and love, inagbibigay ng description sa kanyang diwa, mga kapatid, no? Kung nagbibigay ng description sa kanyang diwa, anong point na gusto kong sabihin dito is that we can expect Him not to stop loving. Bakit? Because love is His very own self. So when God loves you, you can expect it that He will not stop loving you because that's who He is. And when God makes a promise to every one of us, we can rely na faithful yan. Na gagawin niya yung mga pangako niya. Bakit? Because truth is who He is. Yan yung siya. Hindi niya pwedeng ma-deny ang kanyang sarili. He has to stop being God, no? Para ma-deny niya yung faithfulness niya. Because that's who He is, no?
So tayo, comfort natin yan na yung mga pangako sa Bible para sa atin, gagawin niya yun dahil siya yun, mga kapatid, no? Nireveal niya yung sarili niya doon. So number 5, genus and species. Alam natin yung genus, no? General classification. For example, no? Itong big cats, no? Or pantera, no? That's a genus, di ba? Pero under sa classification, general classification yan, merong tiger, lion, leopard, mga species, no? Ang Diyos, hindi siya ganon, mga kapatid. Hindi siya one among the many. Hindi siya nabibilang sa isang category na mga gods kami, sila si Athena, si Kiboloy, si Jesus Christ. Hindi ganon, mga kapatid, no? Hindi si Joey Tiabes, hindi siya nabibilong sa category ng mga Diyos. Kumbaga, mga kapatid, nabibilong siya sa category on his own that nobody participates. Ganun siya kaiba, mga kapatid. Hindi siya one among the many. Alright? So, God is not one among the many gods, but He is the only God. He does not belong to a category because there is nothing greater than Him or alike to Him. Tingnan nyo yung verse, no? Isa to sa pinakamagandang verse. Nung tinanong ni Moses, Lord, kung may magtatanong, sinong nagpapadala sa'yo? Sinong Diyos? Anong sabi niya kay Moses? So, sa Exodus 3:14, God said to Moses, I am who I am. Pansin nyo na hindi niya sinabi na I am like this, I am like that tree. Kumbaga, hindi niya nilalagay yung sarili niya sa isang certain category. No? But sinabi niya, I am who I am. Wala kang category na pwede mo kong ilagay. You see what I mean? What the text is saying? Ganyan siya ka-amazing. Hindi mo siya malagay sa isang kategorya. He transcends that category, mga kapatid, no? And lastly, daliin na natin to, essence and existence, no? Ang essence, it answers the question, what, di ba? Yun yung diwa, lagi nating binabanggit yung essence, no? It answers the question, what are you? Or what is that? What is that? A chair. That's the essence, no? What are you? A human being, right? That's essence. Pero pag sinabi nating existence, sinasabi na natin, that is. Kumbaga, meron siyang pag-iiral sa aktualidad. For example, I can say, tooth fairies. That's essence, right? Pero ang question, does tooth fairies exist in the real world? No. So it does not have existence. Cinderella, right? Snow White. Leprechauns, many more. It exists in the mind, but not in reality. So therefore, it does not exist. So iba yung essence at saka existence, no? Ngayon, ganito mangyayari. Ang existence, yun yung pag-iral natin. At na-experience natin yan na simultaneous, no? Others argue na una ang essence nauna ang existence kaysa essence, no? Maraming mga nagtuturo ngayon, no? Especially mga LGBTQ, no? Na naniniwala sila na existence precedes essence. Kasi ang essence, that's what you are, no? Para sa kanila, ang existence, umiiral ka sa mundo. Pero yung pagka-ikaw, it's you who will decide. Woman ka ba na what are you? It's them that will decide. Kaya para sa kanila, nauna ang existence at essence. Sa Biblia po, sabay po yun, mga kapatid, no? Na magkasabay sila, although distinct sila, no? Pero sa Diyos, mga kapatid, hindi sila distinct. Ang kanyang pag-iral at ang kanyang sarili at ang kanyang pagkasya ay iisa, no? Hindi yun nahihiwalay. Kasi ganito, kung ang essence ni Lord, kung ang existence niya, yung pag-iral niya, iba sa kanyang essence, sino ngayon ang nag-cause sa kanyang existence? Dalawang possibility. It's either na merong ibang Diyos na lumikha, na bigay sa kanya ng existence, that's one, but that's not but in the Bible, right? Ekes yan. Another thing, or it
is Himself that caused Himself to exist. Pero problematic yan, mga kapatid. Bakit? Kung siya ang nag-cause sa kanyang existence, paano niya kinos ang kanyang existence kung umiiral na siya? Di ba? At ang Diyos, mga kapatid, ang kanyang pag-iral at ang kanyang diwa ay iisa. At yan ang bagay na nakamanga-manga sa kanya, na wala sa atin na mayroong katangian. So mga kapatid, that is the God of the Scripture. And this is just one. Ituturo natin next na ang Diyos ay walang passion or emotion. He only has affection. At that's gonna be the next, no? I hope na ma-excite kayo dyan, mga kapatid, kasi papatunayan natin yan sa Bible. Hindi philosophy lang, no?